Sinasabi nung iba, yung ibang charges daw sa kuryente, parang pinapasan para sa 4Ps beneficiaries. Kailangan natin tulungan yung pinakamahirap nating kababayan. Kung hindi natin sila tutulungan, wala silang kuryente, lalong mas mahihirapan sila sa buhay. So, ang tulong natin sa kanila is only 50 kilowatt per family. Ang 50 kilowatt, equivalent lang yan ng isang maliit na ref, isang maliit na electric stove, tsaka ilang ilaw lang. So, hindi malaki yung tulong natin sa pinakamahirap para lang makatawid sila at mabuhay ng dangal. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Ako po yung principal author ng 4Ps Law. Ang nagpapaupa kay Marites na si Janet, miyembro rin ng 4Ps. Pero baka hindi rin umano siya kwalipikado dahil dalawa ang refrigerator na gamit at hindi kayang ihiwalay ang metro. Mahirap po kasi dito magpa-connect ng Sarili. Opo, kailangan pag Ano ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Noong ako'y nasa Senado, ipinaglaban kong maisabatas ang 4Ps kasama si Senator Laila de Lima. Yung 8,000 po na tulong pinansyal, kakasya po ba yun sa isang buwan? Ma'am, hindi po. Mga ano nga lang, ma'am, yun, mga 1 week lang yata. Totoo bang libre ang kuryente para sa 4Ps members? Saan nanggagaling ang budget? Hindi ito libre galing sa gobyerno o sa electric company, kundi galing din sa ibang consumers. Opo, sa atin manggagaling. Yung mga mas mataas ang konsumo at mga negosyo at malalaking users. Sila ang nag-aambag para matulungan ang low-income households at ito ay approved at regulated ng gobyerno.